Genesis Kapitulo 19. At nagsidating ang dalawang anghel sa Sedoma, nang nagtatakip silim, at si Lot ay nakaupo sa pintuang bayan ng Sedoma, at sila'y nakita ni Lot, at nagtindig upang salubungin sila, at iniyukod ang mukha sa lupa. At nagsabi, "Ngayon nga mga Panginoon ko, ipinamamanhik ko sa inyo na kayo'y magsiliko at magsipasok sa bahay ng inyong lingkod, at kayo'y matira sa buong magdamag, at maghugas ng inyong mga paa, at sa madaling araw ay magsipagbangon kayo at magpatuloy ng inyong paglakad." At kanilang sinabi, "Hindi, kundi sa langsangan mananahan kami sa buong magdamag." At kanyang pinakapilit sila, at sila'y nagsiliko, at nagsipasok sa kanyang bahay, at sila'y kanyang pinaghandaan, at ipinagluto ng mga tinapay na walang levadura, at nagsikain. Datapwat bago nagsihiga, ang bahay ay kinulong ng mga tao sa bayan sa makatuwid bagay ng mga tao sa Sedoma, na mga binata at gayon din ng mga matanda ng buong bayan sa buong palibot. At kanilang tinawagan si Lot, at sinabi sa kanya, "Saan nang aron ang mga lalaking dumating sa iyo ng gabing ito? Ilabas mo sila sa amin upang kilalanin namin sila." At nilabas sila ni Lot sa pintuan, at isinara ang pinto sa likuran niya. At sinabi niya, "Ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid ko, na huwag kayong gumawa ng ganiyang kasamaan. Narito, ngayon, may dalawa akong anak na babae, na hindi nakakilala ng lalaki, ipinamamanhik ko sa inyo, na sila'y aking ilalabas sa inyo, at gawin ninyo sa kanila ang magaangin ninyo sa inyong paningin, huwag lamang ninyong gawa ng anuman ang mga lalaking ito, yamang sila'y ng asa silong ng aking bubungan." At sinabi nila, "Umulong ka." At sinabi pa nila, "Ang taong ito'y naparito upang makipamayan, at ibig niyang maging hukom, ngayon nga'y gagawan ka namin ng lalong masama kaysa kanila." At kanilang ipinagtulakan ang lalaking si Lot, at nagsilapot upang sirain ang pintuan. Datapwat iniunat ng mga lalaki ang kanilang kamay at binatak si Lot sa loob ng bahay at kanilang sinarhan ang pintuan. At ang mga taong nang asa pintuan ng bahay ay mga pinagbulag nila, ang mantit malaki, ano pat sila'y nangayamot sa paghahanap ng pintuan. At sinabi ng mga lalaki kay Lot, "Mayroon ka pa ritong kamag-anakan. Ang iyong mga manugang, at ang iyong mga anak na lalaki at babae, at ang lahat ng iyong tinatangkilik sa bayan, ay ipag-aalis mo sa dakong ito. Sapagkat aming lilipulin ang dakong ito dahil sa napakalakas ang kanilang sigaw sa harap ng Panginoon, at kami ay sinugo ng Panginoon upang aming lipulin." At si Lot ay lumabas, at pinagsabihan niya ang kanyang mga manugang na nag-asawa sa kanyang mga anak na babae, at sinabi, "Magtindig kayo, magsialis kayo sa dakong ito, sapagkat gugunawin ng Panginoon ang bayan." Datapwat ang akala ng kanyang mga manugang ay nagbibiro siya. At nang umumaga ay pinapagmadali ng mga anghel si Lot, na sinasabi, "Magbangon ka, ipagsama mo ang iyong asawa at ang iyong dalawang anak na babae na narito, baka pati ikaw ay madamay sa parusa sa bayan." Datapwat siya'y nagluluwat, at hinawakan ng mga lalaki ang kanyang kamay, at ang kamay ng kanyang asawa, at ang kamay ng kanyang dalawang anak na babae, sa habag sa kanya ng Panginoon, at siya'y kanilang inilabas, at siya'y kanilang inilagay sa labas ng bayan. At nangyari, na nang sila'y mailabas na nila, ay sinabi, "Itakas mo ang iyong buhay. Huwag kang lumingon o huminto man sa buong kapatagan, tumakas ka hanggang sa bundok, baka ikaw ay mamatay." At sinabi sa kanila ni Lot, "Huwag ganyan, Panginoon ko. Narito, ngayot ang lingkod mo ay nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, at pinakalaki mo ang iyong awang ipinakita sa akin sa pagliligtas ng aking buhay, at ako'y di makatatakas sa bundok, baka ako'y abutan ng sama, at ako'y mamatay. Narito, ang bayang ito ay malapit takasan at maliit, o tulutan mong tumakas ako roon, di ba yao'y maliit? At mabubuhay ako." At sinabi sa kanya, "Narito, sa bagay mang ito ay pinayagan din kita, na hindi ko gugunawin ang bayang iyong sinalita. Magmadali ka, tumakas ka roon, sapagkat wala akong magagawa hanggang sa dumating ka roon."
Kaya't ang pangalang itinawag sa bayang yaon ay Zor. Ang araw ay nakalitaw na sa lupa nang dumating si Lot sa Zor. Nang magkagayoy nagpaulan ng Panginoon sa Sedoma at Gomora ng azufre at apoy mula sa Panginoon na buhat sa langit. At ginuno niya ang mga bayang yaon, at ang buong kapatagan at ang lahat ng nangananahan sa mga bayang yaon, at ang tumutubo sa lupang yaon. Datapwat ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot, at naging halijing asin. At si Abraham ay samampang maaga ng kinaumagahan sa dakong kinatayuan niya sa harap ng Panginoon. At siya'y tumingin sa dakong Sedoma at Gomora, at sa buong lupain ng kapatagan, at tumano, at narito, ang usok ng lupain ay napaiilang lang na parang usok ng isang hurno. At nangyari, na nanggunawin ng Diyos ang mga bayan ng kapatagan, na nalaala ng Diyos si Abraham, at pinalabas si Lot, mula sa gitna ng pinagganawan, nang gunawin ang mga bayan na kinatitirahan ni Lot. At sumampa si Lot mula sa Zor at tumira sa bundok, at ang kanyang dalawang anak na babae na kasama niya, sapagkat siya'y natakot na tumira sa Zor, at siya'y tumira sa isang yungib, siya at ang kanyang dalawang anak na babae. At sinabi ng panganay sa bunso, ang ating ama ay matanda, at walang lalaki sa lupa na sumiping sa atin, ayon sa ugali ng sangkalupaan. Halika, painumin natin ng alak ang ating ama, at tayo'y sumiping sa kanya, upang mapalagi natin ang binhi ng ating ama. At pinainom nila ng alak ang kanilang ama ng gabing yaon, at pumasok ang panganay at sumiping sa kanyang ama, at hindi na alaman, ng ama nang siya'y mahiga ni nang siya'y magbangon. At nangyari ng kinabukasan, na sinabi ng panganay sa bunso, narito, ako'y sumiping kagabi sa aking ama, painumin din natin ng alak sa gabing ito, at pumasok ka, at sumiping ka sa kanya, upang mapalagi natin ang binhi ng ating ama. At pinainom din nila ng alak ang kanilang ama ng gabing yaon, at nagtindig ang bunso, at sumiping sa ama, at hindi na alaman ng ama nang siya'y mahiga, ni nang siya'y magbangon. Sa ganito'y kapwa nagdalangtaw ang mga anak ni Lot sa pamamagitan ng kanilang ama. At nanganak ang panganay ng isang lalaki, at tinawag ang kanyang ngaang Moab, na siyang ang ama ng mga Moabita, hanggang sa araw na ito. At ang bunso ay nanganak din ng isang lalaki, at tinawag ang kanyang pangalang Ben-ami, na siyang ang ama ng mga anak ni Aman, hanggang ngayon.